Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ito na naman ulit tayo. Sana po hindi na po nagsasawa ang ating bisita ngayon. Siyempre, makakasama po natin ang overall Vice Chairperson for the Unified Committee of the Municipal-Wide Activities here at the LGU Brooks Point. So ngayon po, i-discuss naman po natin dahil ngayon pong buwan ng June ulit ay ating sineselebrate ang kapistahan ng pagkatatag ng ating bayan. Sabay-sabay po nating i-welcome ang ating overall Vice Chairperson, Sir Muhsin Ibrahim III or Sir Giro. So, Sir Giro, hello po once again. Hello po, Sir Jong. Dito na naman po tayo. Good to see you, no? Long time no see. And of course, sa mga kababayan po natin, hello po, magandang araw pa sa inyong lahat. Nakakatuwa si Sir Giro, no? Kasi isang katoko lang yan sa kanya. Talaga magpapa-unlock siya ng interview. So, maraming salamat po, Sir Giro. Yes naman po. Anytime, of course, para sa pag-relay ng information sa mga kababayan natin. Thank you so much po. So, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang selebrasyon sa pagkatatag ng ating bayan. And this year po ay isi-celebrate po natin ang 77th year of founding anniversary ng bayan ng Brooks Point. So, Sir Giro, for the information of all po, ano po ang tema ng pagdiriwang ng Brooks Point 77th founding anniversary ngayong taon? At ano po ang mensahe at kahalagahan nito para sa ating bayan? Yes, so this year, we're celebrating the 77th founding anniversary of Brooks Point. Inaabangan po talaga to at talagang ito ay mas maiksi no, na pagdiriwang kumpara sa Kanyugan o Pistayang Kanyugan. Pero ito yung mas compact, ito yung mas punong-puno ng mga iba't ibang mga pasabog, pasabog na term, no? Para sa mga kababayan po natin, no? This year, yung tema po na ating gamit ay pamana ng kaunlaran, pagkakaisa ng bayan. Talagang where we try to emphasize na talagang behind the success ng Brooks Point now for 77 years since 1949 ay talagang yung foundation ng bayang to ay yung mga kababayan natin, yung kultura natin, yung pagkakaisa-isa ng lahat ng mga mamamayan po ng Brooks Point. So yan po yung abangan ninyong tema. Diyan din magre-revolve yung ating mga activities at yung ating entire celebration for the 77th founding anniversary ng Brooks Point. That is so exciting kasi syempre 77, bibihira ang mga tao na makasurvive ng 77 years old. And to think na yung Brooks Point, since it's establishment, sabihin natin sa pagkatatag niya, umabot tayo ng 77 years. So, syempre, that's a long years na kung titignan po natin. So, ngayon po, alamin naman po natin kung ano po yung pagkakaiba po ng mga nagdaang pagdiriwang na ito kumpara sa ngayong taon. Ano po yung mga pangunahing activities o events na dapat abangan at ma-enjoy ng mga residente ng bayan ng Brooks Point bilang bahagi ng selebrasyon? Yes, abangan nyo po yung mga inihanda natin sa inyong mga programa para sa ating 77 founding. Kasi compared sa mga nakaraang taon, this time talagang mas naging heavy tayo dun sa mga patimpalak natin. Yes, medyo binalik natin yung mga dati, yung singing contest, yung dancing competition na ngayon po talagang we made a version that is much better than before. We brought it back to the celebration of the 77th founding anniversary kasi sa tema pa lang, ang pundasyon ng Brooks Point ay yung mga mamamayan. Yes. Kaya naman gusto nating i-showcase ang talento ng ating mga kababayan dito sa Brooks Point. Ilan po sa mga abangan nyo dyan, of course, yung atin pong parada ng pagkakaisa na gaganapin sa June 26. Nandyan na po, syempre, yung ating kasama, yung ating mga partners, yung ating mga stakeholders. Abangan nyo rin, mapapanood nyo rin dyan yung marching band ng ating Philippine Marines, no? Oh, that's exciting. Nakasama po natin mula pa po sa Puerto Princesa City. At syempre, right after ng ating pong parada ng pagkakaisa, yung ating panimulang handog, yung opening program. Okay. So, dyan naman yung ating pong pagsasama-sama para pag-usapan yung tema, makita yung iba't ibang performances ng ating mga special guests, no, para sa ating opening program. And right after that, ayun na yung Belyandot Dalan, kung saan ito yung ating mass dance competition ng bawat barangays.
Hindi po ito limitado lamang sa barangay workforce, kundi bawat barangay pwedeng may mga teams na mag-represent po sa kanila para doon sa ating mass dance competition. Ang laki ng papremyo natin dito, Sir Jong. Magkano po ba, Sir Jay? So if I'm not mistaken, no less than 60,000 pesos Ang laki. para sa ating first prize Ang laki. for the Billion.Dalan, no? At syempre, right after that, on the evening of March 26th, on the afternoon po muna, samahan niyo po yung ating makulay na takbo ng Brooks Point, kung saan that's our color run na magsisimula sa Old Municipal Hall. 4 p.m. po yan, papunta dito sa ating Brooks Point Event Center. May mga pika-pika tsaka street foods din na inihanda yung ating committee dito para sa mga sasali, no? So kung gusto nyong mabasa, pero at the same time mag-enjoy at makulayan, puntahan nyo po at magsama po kayo sa ating makulay na takbo para sa Brooks Point. So yan po ay sa June 26 din ng 4 p.m. And of course, 7 p.m. Sir Jong, ng June 26, abangan nyo po yung Himig ng Kampiyon 2026. Yan po yung ating singing competition na Battle of the Champions 2.0, kung saan ay magtatagisan yung iba't ibang mga kampiyon ng singing competition mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point. So that's on our June 26 po ng 7 p.m. sa Brooks Point Event Center. And then on the next day, matutungayan nyo na yung isa sa inaabangan tuwing foundation, of course, yung Bangkasayahan. Okay. O kilala din ng iba bilang Bangkarera. Bangkarera. Opo. So sa mga kababayan natin, that will be on our baybay area. Depende syempre sa sitwasyon tide. ng tubig. Oo, sa tide, no? So it could either be doon sa harap ng ating fast food, sa baybay natin doon, or dito, sa famous na Buligay Beach. Yes. Yes. Para sa mga gusto manood ng ating Bangkasiyano Bangkarera, dyan po gaganapin yan. Abangan nyo lang po yung updates, of course, ng ating Municipal Information Office. And of course, by 10 a.m. on June 27 naman po ang ating interagency o tapatan ng galing, kung saan maglalaban-laban yung mga barangay at yung mga agencies natin, national government agencies, para sa obstacle course. Pwede nyo po yung mapanood. Sa likod po yan ng ating bagong munisipyo o bagong municipal hall. Dito po, malapit sa ating courts, no? Sa mga gustong manood, of course, ng tapatan ng galing ng ating mga barangay at ng ating mga ahensya. At syempre, on the night of June 27 rather, abangan nyo naman po yung ating indakan ng mga kampiyon, kung saan ay maglalaban-laban naman yung ating mga dancers para sa ating dancing competition. So, if I'm not mistaken, ilalabas din po namin yung guidelines the soonest time possible. Ang maglalaban-laban dito, hindi lang siya for hip-hop, no? It has to be a combination of cultural presentation and different dances. So, ayun po yung abangan nyo dyan sa June 27 po yan. And finally, on June 28, ang pinaka-inaabangan ng lahat, yung ating gabi ng pamana o yung ating stakeholders night. Kasama po yung ating LGU at lahat ng ating mga kababayan. We will have celebrity guests. Hindi pa natin alam kung sino yung artista na ating iimbitahan ngayong pagkakataong to. Pero isa sa abangan nyo ay may DJ po tayo. Kasi parang naisip namin, Sir Jong, parang masaya din na this time, kumbaga, parang magdi-disco-disco yung mga kababayan Siyempre, natin. particularly ngayon, yung mga bagets talaga, they are into parties. And we're inviting DJ from Metro Manila. We don't know yet kung sino, pero talagang isa yun sa pinaka-aabangan ninyo, no? That is so parang exciting. maiba naman. Kasi palagi na lang artista, no? We still have someone, probably an artist. We don't know yet, pero yun po yung isa sa abangan ninyo, yung atin pong DJ na magpe-perform for our gabi ng pamana. But then, Sir Jong, isa sa major twist ng ating pagdiriwang ngayong taon, yung ating raffle draw. Okay. No? Tell us more about it. Ano ba yung mga paandar ng raffle draw? May chance kayong manalo. Balita ko sobrang bongga daw Opo. Dahil gusto po ng ating punong bayan na ibalik sa ating mga kababayan, syempre, kung ano man yung meron tayo, yung ating mga binabayarang buwis at iba-iba pang mga bagay, no? Talagang isa sa major component ng 77 founding anniversary ng Brooks Point ay yung ating major raffle draws. Kung saan, sa opening program, doon sa ating sa night, sa June 26 ng gabi during the Himig ng Kampiyon. The next day, doon naman sa Indakan ng Kampiyon, sa June 27. At finally, sa gabi ng pamana, meron tayong mga set ng raffle draws dyan. Doon yung mga major prizes. prizes. Nandun. Sa mga unang day, sa opening program, may mga malalaking prizes naman tayo dyan. Pero syempre, yung major draws natin will be done on the 28th, no? Pwede kayong manalo dyan. Yung ating pinakamababang price, if I'm not mistaken, ay isang sako ng 10 kilos ng bigas. Kailangan natin sa office yan. Meron tayong mga induction cooker, may power bank, may smartphone, may mountain bike, meron tayong rice cooker para sa mga hilig magluto. Hindi ko alam kung sino may hilig magsaing, no? Meron din po tayo dyan, of course, meron tayong blender, microwave oven,
Meron po tayong mga pa-major raffle draws natin kung sino gusto manalo ng fully automatic washing machine, 65 inches na TV, kung sino gusto ng refrigerator, no? At gas range, no? Parang pag tumatanda, yun na yung mga gusto natin actually, mga appliances, no? And finally, for the major prize po, yung atin pong motorcycle. Sa akin sino na kayang yan. mananalo? And that, of course, is free raffle draw. Wala kayong kailangan bilihing tickets. Kailangan nyo lang pumunta sa mga activities. Kapag pumunta po kayo, halimbawa sa opening program, since meron pong set ng raffle draw doon, may isang entry po kayo. Simple lang po. Lalapitan nyo lang po yung mga staff natin from Finance Committee, which is the Municipal Treasurer's Office. Tatatakan po nila yung daliri ninyo nung pantatak kapag bumoboto tayo para talagang di kayo makaulit. At bibigyan po nila kayo ng numero. So kapag nag-roll po tayo sa stage ng raffle draw natin, pag lumabas yung number, yun po yung para sa inyo. Na kung ano man po yung price na tatawagin ko. At syempre, that's for the first day. Ito, on the night of the first day, sa June 26, during naman sa Himig ng Kampiyon, may set din tayo ng raffle draw doon. Ito naman yung tatatakan namin sa inyo, no? So para mag-qualify, another colored number po yung ibibigay sa kababayan natin. So kapag nakita doon, nag-roll tayo, nakuha yung number ninyo, lapit kayo, titignan natin kung may tatak kayo ng pangalawang finger. At the same time, yung number ninyo ay nasa tamang kulay po. So, yun po. And of course, ganun din sa second day. And of course, finally, sa gabi ng pamana, yung major raffle draw natin. Punta rin po kayo, tatatakan lang po kayo at bibigyan kayo ng numero. May entry na kayo para sa ating raffle draw. And lahat ng prizes natin, I think more than 500 set ng prizes yun. Sana hindi mapagod ang MC na yan. Oo nga eh. Nandiyan ka naman para palitan na ka, Sir John. Go! So yes, Hit abangan me. nyo po yun. Oo, kailangan mo ako palitan Hit doon. me. Yes. Maasahan ko Mapapagod. naman Of yun. course, No? yes. Thank you so much. So yan, yung raffle draw natin, but another surprise. Dati kasi maraming nagtatampo para sa best in selfie, best in groupie. Okay. Kasi parang nanalo ka na dun eh, no? Secret. Yeah. At sasalihan ka ulit. Salihan nyo ulit, Of no? course. Kasi totoo lang sa mga kababayan po natin, gusto ko kayong ipanalo, kaso hindi selfie eh, no? Oo. Pag selfie po kasi dapat hawak ninyo yung Yes. camera, tapos talagang nakaganon kayo, Hindi no? yung nagpa-picture kayo. Hindi yung nagpa-picture Oo. kasi ano yun, parang automatically hindi individual siya picture yun. automatically hindi siya So, selfie. for it to qualify sa selfie, take the picture and use the following hashtags. Papakita sa screen, wow. May pagganan Yes. ba dito? Tingnan natin Vlog sa pala. screen. Tingnan nyo na lang po sa screen, no? But hashtag Brooks Point at 77, no? Hashtag pamana ng kultura at hashtag Ano yung bayan ng pagkakaisa. Yeah, Ayan. But anyways, of course, yung mga official hashtags po natin, posted din po yan sa ating Municipal Information Office page at Brooks Point Tourism Office pages. So this time, pwedeng manalo sa Best in Selfie. Kung dati, isa lang yung nanalo bawat araw, ngayon po, 5 per day yung mananalo ng Taray. 500 pesos each. Okay. Then we have Best in Groupie. Kung dati, isa lang po yung nananalo, this time, 3 po ang mananalong grupo bawat araw from June 26 to June 28 ng 1,000 pesos each. And this time, we also have our Best in Reels. Siyempre, sa Best in Reels, kailangan yung maganda talaga, naka-portrait ang pag-take ng video, merong narration kung gusto, Yes. no? Hindi naman yung ine-edit nyo lang sa CapCut po, no? Kailangan talagang binigyan din ng effort, posted using the following hashtags. And of course, yan po dapat may context Yes. during the celebration, mga activities, either you joined or you expectate, nanood po kayo. Gawan nyo po ng reels yan and get a chance. Every day, pipili po tayo ng isang mananalo ng 2,500 pesos. Kabog. And finally, meron tayong Best in Vlog, no? 5,000 pesos para sa magcha-champion, 4,000 pesos for second place, and 3,000 pesos for third place. Doon naman yan sa mga gagawa ng vlog, yung naka-landscape, na merong storyline sa mga sasali dyan. Sali ko doon, Sir Of John. course. Yes, sayang Get yung ko na yan. 5,000 pesos. Pipiliin po namin yan by the end of June 28. I-announce po natin during the gabi ng pamana kung sino yung mananalo dyan. And of course, you may claim your prizes the next day sa ating Municipal Treasurer's Office. So sa mga kababayan natin, antabayanan nyo yan, sali po kayo. At marami tayong patrivia during Yes, the events. Bukod po doon sa ating raffle draw, may mga random questions din po ako. Kagaya nung kung kailan kaya na-establish o nabuo bilang bayan ng Brooks Point, anong date kaya yung pinaka-date ng foundation? June Sir 28, 1949. Galing, yes! Ano kayang executive order?
3? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Executive So, yan. Order number 232. Oh, may During 3 doon. the time of President Elpidio Elpidio Quirino. Quirino. Abangan nyo yung mga detalyeng yan kasi magti-trivia tayo during the activities. At kung sino mananalo, instant, you get 500 peso cash. No? At syempre, during the celebration, meron po tayong photo booth sa ating Brooks Point Event Center. Sa mga gusto magpa-picture, feel free, unlimited po yan during the opening program and gabi ng Pamana program. Napagod ako sa sinabi ni Sir Giro dahil ganyan po ka-engrande Yes. ang ating 77th founding anniversary ng munisipyo ng Brooks Point. Ganun po napakarami po. And of course, I would like everyone to please stay tuned sa Municipal Information Office Facebook page. Doon po yung ilang mga detalye. And of course, katuwang po namin ang Municipal Tourism and Culture and Arts Office. Kami pong dalawang opisina ang nagpo-post po ng mga guidelines, ng mga anunsyo patungkol po sa ating 77th founding anniversary. Sir, clarification lang po regarding sa mass dance. Kung magre-represent po dito ay bawat barangay, making sure na lahat po ng mga participants po na ito ay taga-barangay po doon na. po sa barangay. Opo. Thank Doon you po for sa that. Mass Dance Competition, Belian.Dalan. Of course, if you have any concern, you may reach out directly to Dr. Lovelyn R. sa TOZA. Very open naman po yung ating Municipal Health Officer for inquiries. Pwede nyo pong idiretso sa kanya yung inyong mga katanungan. But then, of course, the guidelines will be posted or probably by the time na na-air natin to is already posted sa Municipal Information Office na page natin and Brooks Point Tourism Office. So, doon na-mention din po kanina yung may pakain, may mga pika-pika sa Coloran. Hindi ako tatakbo. Yeah. Kain lang ako. Hindi naman ata pwede yun, no? Ay, sa kanila. Oo nga, media ka pala, no? Dad So, joke lang. may advantage ng may media pass. But then, of course, yes, sama kayo sa Color Run. Open at libre po yan para sa lahat. That is facilitated by the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna naman po ni Engineer Mod Ryan R. Miranda. Thank you so much po, Sir Giro. Alam ko pong napagod po kayo for explaining those activities. And talaga po, no, walang kopyahan si Sir Giro. Sobrang sa ulo niyo yung mga activities na to. And we are very grateful for you. Having you as our overall vice chairperson of this committee of the municipal-wide events here in Brooks Point. So yun po, Sir. Ito naman po ang tatanungin ko. Paano naman po naghahanda ang mga organizing committee upang masigurong magiging maayos, ligtas, at makabuluhan yung pagdiriwang ngayong taon? Yes po. So yung pinaka-importante kasi na part ng preparation mainly focuses doon sa coordination. Okay po. Talagang minute natin several times yung mga committee, yung mga events in charge natin. Nakapagpa-meeting tayo, of course, nandun din kayo, no? Na kung saan ay nire-relay natin yung mga information, yung mga updates sa procurement, na ipasok na rin natin yung ating PR, no? Kasi Yes. importante po, dinadaan natin sa tama na transparent at Yeah, tamang oo. proseso yung ating procurements para masigurong nasisecure natin at pangangalagaan natin yung pera ng taong bayan. So, yan po ay lahat po ay dumaan sa proseso. Yung coordination natin ay ongoing lahat. As early as this week, i-release natin yung mga guidelines. No? Ngayong linggo po ng first week ng June, ini-issue na po natin yung ating mga guidelines nang sa ganun po ay ma-inform ka agad yung mga kababayan. Pero may mga initial communication na tayo sa kanila para doon sa mga nais sumali ay meron na pong initial communication at syempre yung mga iba pang interested through the Municipal Information Office ay pwede din pong dumaan. Thank you so much for that po. So, yun po. Paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point? Of course, through the leadership of our Municipal Mayor June Benedito, ang pagdaraos ng founding anniversary na ito, lalo na sa aspeto ng logistics, seguridad, programa at partisipasyon po ng iba't ibang sektor. Of course, this is not about the LGU employees. Celebrate po ito siya ng lahat ng mga kababayan natin, ng mga partners, and even private establishments dito. So, paano naman po nasusuportahan ng ating punong bayan at ng ating LGU Brooks Point yung preparation po dito ng ating Yes celebration? po. Si Mayor has always been very supportive pagdating sa mga programa natin. Hindi lang tayo lamang yung Brooks Point pagdating sa mga proyekto, sa mga infrastruktura, pero kung ganun din at mas lalong higit sa mga programa, no. Our Municipal Mayor, Mayor June Benedito, has initially mabilisan na nag-release kaagad po ng nararapat na executive order o Apo. kautosang ehekutibo kung saan po ay talagang itinilaga kung sino yung mga dapat mag-manage, ano yung mga dapat pagandaan. Kasama din natin siya sa ating mga pagpupulong para masigurong talagang naihanda. At lahat ng mga plans and proposals, idinadaan natin sa kanya. Siya yung nagbibigay ng mga inputs. Yung raffle draw was his idea, no? Talagang nagulat kami na
Oo nga, no. Magandang Ah. magpa-raffle draw tayo. Yan po ay idea ng ating punong bayan. Kaya maraming salamat po sa ating punong bayan, Mayor Jun Benedito. At syempre, ganun din sa buong sa ating buong konseho ng Sangguniang Bayan. Ganun din po sa buong samahan ng ating mga opisina na kung saan ay nandyan tuwing may pagpupulong tayo at nagbibigay ng mga suhestyon para mas Yes. mapaganda at mas mapaghandaan po yung pagselebra natin ng ating o pagdiriwang natin ng ating 77 founding anniversary. Thank you so much po. At syempre, pasalamatan din natin yung mga iba't ibang opisina dito sa ating pamahalaang lokal na bayan ng Brooks Point. Talagang kita yan sila, like visible sila sa mga activities like this. Kung hindi man sila yung committee, sila po ay yung mga primary Yes. visitors, primary watchers, audience natin dito sa ating Brooks Point Event Center. At syempre, Kuya Giro, no, pasalamat tayo na may event center talaga Yes, tayo. ang laking tulong ng Oo. event center kasi halos lahat kayang i-accommodate within the Brooks Point Event Center. Kaya naman, syempre, lalo na sa gabi ng pamana, lahat po welcome po kayo. Samahan niyo po kami sa ating celebration. Yun nga lang, syempre, baka yung iba hindi na makapasok for the parking kasi marami laging bisita just like last time, no? Pero marami naman po tayong designated. We have a very active traffic management team din Yes. para po siguraduhin yung seguridad at syempre yung safety ng ating mga kababayan. We will try our best to communicate with MTMO, MDRRMO sa pagtatalaga ng mga parking spaces dito to be posted sa MIO page para magkaroon tayo ng kaayusan dito sa ating Brooks Point Event Center. So, yun lang po ang limited capacity lamang po ng Yes. ang event center. Syempre, hindi natin lahat makikater yung mga Sasakyan. transportasyon, sasakyan. Kaya kung kaya't mag-aalat, I believe mag-aalat ang mga nasabing opisina ng mga designated parking areas nearby this event center. So, thank you in advance po sa mga opisina po na yon. So, before we end this interview, Sir J, ano po ang inyong paanyaya sa lahat po ng mga mamamayan, maging sa mga bisita, para makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng Brooks Point 77 Founding Anniversary? Sa lahat ng mga kababayan natin, of course, ito po ay pagdiriwang para sa inyo. Ito ay pagdiriwang ninyo na ating mga mamamayan ng Brooks Point. Inihanda sa inyo, of course, ng ating pamahalaang lokal. We're hoping for your full participation. Kagaya ng last year, kung pwedeng mas maingay tayo, mas masaya tayo, magdiriwang tayo ng ika-77 founding anniversary. Kung kayo man po sa mga relasyon nyo ay hindi nagtatagal, ang Brooks Point po ay ganito nakatagal. Kaya naman sana po, supportahan natin. Ipakita natin dito may forever. Yes. And Brooks Point continues to prosper. Brooks Point continues to progress as a municipality. Parang halos pang syudad na nga yung bayan ng Brooks Point. Kaya sana po, i-celebrate natin lahat ng mga milestones na napanalunan ng ating bayan, lahat ng mga successes, kasi kung wala po kayo, hindi po mangyayari yan. Kaya kayo po, yung pinakakailangan natin sa ating 77 founding anniversary. Kaya samahan niyo po kami in celebrating the Foundation Day. Maraming salamat po. Brooks Point is not Brooks Point kung hindi sa mga tao na to. Yes. So, ang programang ito, ang selebrasyong ito ay para sa atin. Kung kaya't sama-sama po nating i-celebrate ang 77 founding anniversary ng bayan ng Brooks Point sa darating na June 26 to 28, 2026. So, kita-kits po tayo dito. Ang question lang po, may magva-viral kaya this Hindi year? natin alam kasi last year actually nag-viral si Paul Yes, Salas, no? yes. Yung literal na nahulog si ate. Uh-uh. This time we don't know. Hindi natin alam kasi kung sino man yung artista kasi yung sigurado pa lang may DJ tayo, no? But then of course, doon sa artista man, kung sino man yun, sana wala lang ma-fall, no? Nang literal. Nang literal. Diba? But then of course, grabe, sobrang trending last year. Yeah. Kaya sana may ganun ulit, may viral tayo ulit na moment. Pero sana this wala time. namang masaktan. Walang masaktan. Hindi naman Oo. negative sana. Yes. And sabay-sabay po tayo mag-enjoy sa ating 77 founding anniversary ng bayan ng Brooks Point. Thank you so much ulit, Sir Jiro. Sana hindi po kayo magsawa po magpa-unlock ng interview sa amin sa Municipal Information Office. So, thank you so much, Thank you Sir so Jiro. much. And magandang araw po sa ating lahat. Yan po, susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.